Kabanata 2. Magulo ang utak ko at tanging si Lucas lang ang makasasagot ng mga katanungan na hanggang ngayon ay gumugulo sa isipan ko. Sa dami ba naman kasi ng kalokohan na ginawa niya sa tuwing nakikipag-inuman siya sa bar, bakit kailangan pang gumawa ng ganoon at makipagsiping sa iba? At ang pinakadahilan pa ng pagkagulo ng isip ko ay kung bakit mukha ko ang nasa video. Lumipas ang 4 na araw at walang Lucas ang nagpapakita sa akin kahit pa ginawa ko na ang gustong mangyari ni Mrs. Sandoval. Inako ko ang isyu at humarap sa media para sabihing ako ang babaeng kasama ni Lucas sa video na kumakalat. Sinabi ko rin na matagal na kaming may relasyong dalawa dahilan para mas lalo akong pag-usapan sa university. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustang umatras na gawin ang bagay na leon dahil bukod sa alam kong pagsisisihan ko ang lahat sa hall, masisira ang pagkakaibigan namin ni Lucas at nasisiguro kung magagalit siya ng husto sa akin. Samot-saring komento ang natanggap ko matapos na sabihin ang tungkol sa amin ni Lucas, bagay na hindi ko matatakasan at maliwasan pa dahil ang nag-iisang Lucas Sandoval ay may kasintahan na galing sa mahirap at hindi kilalang pamilya. Simula nang kumalat ang video, hindi na nawala sa pandinig ko ang matawag akong malandi at nasa loob raw ang kulo. Gusto ko man silang sapakin lahat kaya lang ay wala na rin namang saysay para makipag-away pa kasi hindi na mababago ang tingin nila sa akin. Sinubukan kong komprontahin si Mama noong araw din mismo na kinausap ako ng mami ni Lucas, pero bigo ako dahil pag-uwi ko ay wala na akong naabutan sa bahay namin kung hindi ang mga lumang gamit na iniwan na lang nila basta ni Tio Robert. Tanging nasabi ko na lang sa sarili ay iniwan ako ni Mama para sa pera at pansariling kapakanan. Masakit sa dibdib ko ang ginawang leon ni Mama at para pagtakpan ang nararamdaman ni Leon, nagsinungaling ulit ako sa sarili kong baka nagawa niya lang leon dahil nasabik siya pera at kapag kuwan ay uuwi ulit sa bahay at aawayin ako. Dumating ang araw ng mismong kasal kung saan blanko ang utak ko at wala ako sa sistema. Pinasundo ako ni Mrs. Sandoval sa mga tauhan niya, inayusan at tinuruan sa mga dapat gawin kapag oras na ng seremonya ng kasal. Wala akong alam sa naging preparasyon dahil hindi rin naman hiningi ang aking suhestyon. Basta ang alam ko lang, Randy at bongga raw ang kasal na nasisiguro kong ginawa para ipakita sa lahat na walang problema at matapos ang isyu at eskandalo. Isa pa, bukod kay Julie ay wala naman na akong ibang kakilala sa mga dadalo sa kasal na ito. Nag-umpisa akong maglakad papuntang altar kung saan tanaw ko si Lucas na nakasuot ng gray suit na may seryoso na mukha. Kung sanang maayos lang ang lahat, paniguradong ako ay puno ng galit at tuwa ang puso ko at mangliak ng liak pa ako habang naglalakad sa aisle papunta sa kanya sa harapan ng altar, dahil sa wakas ay ikakasal ako sa lalaking matagal ko ng gusto at palihim na minamahal. Pero hindi man tulad ng inaasahan dahil kahit gusto ko si Lucas ay hindi ko magawang maging masaya na ikakasal kaming dalawa sa ganitong sitwasyon. Sobra-sobra ang kaba ko nang magkaharap na kaming dalawa sa altar habang hawak niya ang kamay ko, dahil matapos ang 2 linggo nagkita rin ulit kaming dalawa. Lucas, nakangiti kung saad nang magtama ang mga mata namin na siya namang mabilis niyang iniwasan matapos na hawakan ng mahigpit ang kamay ko. Hindi ko makuhang maging masaya at hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kaba at takot matapos kong makita ang galit sa mga mata ni Lucas malayo sa tingin niya noon sa akin na puno ng tuwa. I now pronounce you, husband and wife. Natapos ang kasal na halos hindi kami nag-uusap at ngingiti lang sa harapan ng mga bisita kung kailangan, pero pagkatapos noon ay tinatalikuran niya na ako para makipag-usap sa ibang bisita. Nang gabing liyon, magkasama na kaming umuwi sa bagong bahay na regalo pa mismo ng daddy ni Lucas para daw sa aming dalawa. Lucas hindi ko natuloy ang dapat na sasabihin ko dahil sa biglaang pagsampal sa akin ni Lucas na talagang ikinabigla ko. You agreed with this fucking marriage so you better be ready with my anger, matigas niyang sabi bago ako iwanan na mag-isa sa sala ng bahay at nagtuloy-tuloy sa ikalawang palapag ng bahay. Sa unang pagkakataon simula nang maging magkaibigan kami ni Lucas, ngayon ko lang nakita ang sobrang galit sa mga mata niya, galit na nagbigay sa kanya ng dahilan para saktan ako at bagay na hindi ko inaasahang masusundan pa ng masusundan sa bawat araw na magkasama kaming dalawa bilang mag-asawa sa iisang bubong. I became a battered wife without unexplainable reason. I accepted all the punches, slaps and insults that I've never expected to hear from him. I couldn't defend myself, because every time I tried to do so,
He hurt me more until I screamed in so much pain. Malayo ang nangyari sa ipinangako sa akin ng mommy ni Lucas, layong pangako niyang komportable at maayos na buhay kasama si Lucas ay hindi nangyari at sa bawat araw na dumaraan gusto kong bawiin ang araw at oras na nakilala ko si Lucas Sandoval. Aminado akong may gusto ako sa kanya at mahal ko siya pero sa pagkakataon na ito, ibang Lucas ang palagi kong nakikita. Isang Lucas na kahit minsan ay hindi ko inaasahang magagawang saktan ako ng walang dahilan at sapat na rason. Simula ng saktan at pagbuhatan niya ako ng kamay, puro na lang takot ang nararamdaman ko sa kanya lalo na sa tuwing umuwi siya galing sa university o kaya ay uuwi siya ng lasing kaya para pakalmehin ang takot kong puso mula sa pananakit niya, pinapaniwala ko ang sarili ko sa isang kasinungalingan na hindi naman masakit ang bawat sampal, sipa at suntok niya sa akin at higit sa lahat, nagsisinungaling ako sa sarili ko na okay lang ako para kunwari ay hindi ako nasasaktan. Nasanay na lang akong magsinungaling araw-araw na sa mga susunod ay hindi na niya ako sasaktan. Sa bawat pananakit na ginagawa niya, nasanay na lang akong itago ang lahat ng sakit at hinagpis sa kasinungalingan na baka isang araw ay maiisip niya rin kung sino ako sa buhay niya kahit bilang isang kaibigan lang. I am Erin Blythe Valderrama Sandoval, battered wife of Lucas Sandoval. Sa bawat araw na lumilipas habang magkasama kami ni Lucas sa lisang bubong ay mas lalo akong natatakot sa kanya, dahil walang araw kasi ang nagdaan na hindi niya ako sinisigawan o kaya naman ay sinasampal. Maswerte na ako kapag inuumaga siya nang uwi galing sa pakikipag-inuman kasama ng mga kaibigan niya, dahil maaga ako palaging pumapasok ng university na naging dahilan para makaiwas ako sa pananakit niya dahil hindi na kami nagkikita pang dalawa sa bahay. Magkita man kami sa university ay para lang din naman akong hangin para sa kanya, layong tipong may malubhang sakit ako kung iwasan ito dahilan para maging tampulan kami ng mga usapan. Lahat ng nasa isip ko noon na pwedeng mangyari kapag magkasama na kami sa lisang bahay bilang mag-asawa ay nabura dahil taliwas ang nangyari sa totoo. Kahit kasi isa sa mga pinanggako ng mommy ni Lucas gaya ng tahimik na buhay mula sa usap-usapan galing sa iba ay hindi man din nangyari. Minsan kong plinano na kausapang muli ang mommy ni Lucas pero pakiramdam ko ay iniiwasan ako ng ginang, bagay na ipinagtataka ko mula sa kanya at dahilan para magkaroon ako ng pagdududa rito. Pagpasok na lang sa university ang naging takas ko sa lahat ng lungkot na nararamdaman ko, na siya namang bagay na hindi ko magawang itago sa kaibigan ko na si Julie dahil lahat ng kilos ko ay kabisado na niya halos. Huhulaan ko Erin, sinampal ka o binulyawan ka na naman ng asawa mo, no? Huwag kang tatanggi dahil halata sa itsura mo Erin. Inis na bungad sa akin ni Julie. Pansin na niya palagi ito dahil kahit itago ko ay nalalaman niya pa rin. Ika nga niya ay hindi na ako palaging nakangiti tulad noon. 4 buwan na rin simula nang matapos ang kasal namin ni Lucas at sa 4 buwan na iyon, hindi pa kami nakapag-usap ng maayos dalawa. Palagi niya akong iniiwasan at itinataboy sa tuwing susubukan kong kausapin siya. Hindi ko tuloy maiwasan na malungkot dahil ang layo na ng Lucas na kilala ko ngayon kumpara sa noon. Hindi niya ako sinasaktan Julie, okay. May mga iniisip lang ako kaya wala ako sa mood ngayong araw. Isa pa, malapit na ang exam kaya mag-focus ka sa reviewer mo at hindi sa akin. Masungit kong tugon sa kaibigan para hindi na ako kulitin pa. Inirapan niya ako. Okay, Erin, concern lang naman ako sa iyo. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pagbabago sa iyo? Kaibigan mo ako kaya kilala kita. Kaya sana, magsabi ka dahil tutulungan naman kita. May inis at galit sa boses niyang sabi bago ako iniwan mag-isa sa kantin ng university. Pwede kong sabihin na sinasaktan nga ako ng asawa ko pero ayaw kong gawin. Bakit? Ayaw kong masira siya sa mata ng mga kaibigan namin dahil nangako ako nang ikasal kami na handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Naging usap-usapan ang kasal naming dalawa ni Lucas dahil ang isang kagayang babae ko raw lang pala ang bagsak ng nag-iisang anak nila Mr. at Mrs. Sandoval, bagay na hindi inaasahan ng marami dahil nagmula nga raw ito sa isang kilalang pamilya. Matapos ang huli kong klase ay kaagad akong umuwi dahil kailangan ko pang maghanda ng hapunan para kay Lucas. Kung wala kasi siyang aabutan sa hapag ay malilintikan na naman ako sa kanya. Nang ikasal kaming dalawa, nag-iba ang mundo ko dahil kahit mga hindi ko kilalang tao, tinatanong ako kung bakit tinali ko raw ng maaga si Lucas gayong nagsasaya lang daw dapat ito sa buhay.
Palaging tungkol na lang sa kanya ang madalas kong naririnig. Sabi pa nila ay malas daw si Lucas dahil maaga nang ang nag-asawa, sa isang mahirap at walang klas na babae pa napunta. Tungkol naman sa akin, puro sisi at akusa ng kung ano-ano ang sinasabi kaya ang sakit lang sa pakiramdam na walang nakaisip na baka nasasaktan din ako. Ayaw ko na sana munang dalhin ang apelyido ng pamilya nila habang nag-aaral pa ako dahil hanggat maaari ay gusto kong makagraduate ng apelyido ng aking ama ang gamit ko at ang dala ko kahit pa hindi ko ito kilala. Kaya lang ay sobra ang ikinagalit sa akin ni Lucas nang sabihin ko iyon sa kanya kaya wala akong choice kung hindi idikit sa pangalan ko ang Sandoval. Pasado 6:00 na ako ng gabi nakauwi sa bahay dahil sa traffic kaya naman laking gulat ko nang madatnan ko si Lucas na nagkakape at nakaupo sa sofa. Magkakrus ang kanyang mga binti at masama ang tingin sa akin. "Hi Lucas, ang aga mo ah," nakangiti kong bati bilang bungad sa kanya. Nasanay akong batiin siya nang nakangiti sa tuwing umuwi siya sa bahay, kahit pa ang totoo ay natatakot na ako sa kanya dahil sigurado akong sasaktan na naman niya ako. "You're late, bitch." Galit niyang saad matapos ay lapag ang tasa ng kape sa side table na katabi ng sofa. "Traffic lang, Lucas," maigsi kong tugon sabay akmang lalakad na sana patungo sa kusina nang bigla niya akong hinigit sa braso saka mabilis na sinapo ang buong mukha. "Sumasagot ka na naman, Erem. Starting tomorrow, you're not allowed to go outside this house." Pasigaw niyang sabi habang sapo-sapo pa rin ang mukha ko. Kahit may iniindang sakit ay naglakas loob akong nagsalita. "Hindi yun pwede, Lucas. Paano ako papasok sa university? Paano ang mga dapat kong gawin kung hindi ako lalabas ng bahay?" Kalmado kong tanong sa kanya kahit sa totoo lang ay natatakot na ako. "Titigil ka na sa pag-aaral mo Erem, kaya huwag mo akong subukan. Kapag sinabi kong hindi, makinig ka." Pasigaw niyang sod bago binitawan ang mukha ko. "Lucas, malapit na ang finals kaya hindi pwede yang sinasabi mo. Saka bakit mo ba ito ginagawa sa akin?" Matapang kong sagot habang himas-himas ang mukha. "Don't ask me dahil sa tuwing naalala kong kinasal ako ng maaga at sa babae pang katulad mo ay nanggigigil ako. Panira ka ng buhay alam mo ba, ha?" Galit niya ring sigaw sa akin bago ako sinampal ng malakas, dahilan para tumama ang mukha ko sa pader na sinasandalan ko kanina. "Ikaw ang sum-iron ng buhay mo Lucas, hindi ako. At kung may buhay man na nasira dito, buhay ko iyon dahil dinamay mo ako sa pesteng kapusukan mo. Kaya huwag mo akong diktahan sa kung ano ang dapat kong gawin. Hindi pa ba sapat na palagi mo akong sinasaktan? Hindi ka pa ba kontento na halos patayin mo ako sa bagbog mo lalo na sa tuwing umuuwi ka ng lasing? Pag-aaral na lang ang mayroon ako sa buhay, Lucas, kaya pasensya ka na pero hindi pwede ang gusto mong mangyari. Asawa lang kita kaya hindi mo pwedeng kontrolin ang buhay ko." Mahaba at hinihingal kong sabi sa kanya, bagay na hindi ko dapat ginawa dahil lalo niya iyong ikinagalit. "Lintik kang babae ka, halika rito. Matapang ka na masyado ngayon, ha?" Nagpupuyos sa galit niyang sabi habang hila-hila ako sa buhok. Dinala na naman niya ako sa stock room ng bahay namin kung saan niya ako palaging kinukulong sa tuwing nagagalit siya at pakakawalan lang sa umaga kapag naalala ako. Itinulak niya ako papasok sa loob kaya naman napaupo sa sahig. "Asawa lang kita sa papel Erem at hanggang doon lang iyon. Matagal ko nang alam na may gusto ka sa akin kaya sigurado akong plinano mong maigi ang lahat ng itol," sabi niya pa rin na may galit sa tono ng boses habang may nalilisik na matang nakatingin sa akin. "Alam mong may gusto ako sa iyo pero bakit ginagawa mo ito sa akin? Anong kinalaman ng nararamdaman ko para treatuhin mo ako ng ganito? You ruined everything, Erem. Everything. Kaya sobra akong nagsisisi na nakilala at naging kaibigan pa kita. Kung akala mo na may makukuha ka mula sa yaman ko at ng pamilya namin, pues nagkakamali ka. Hindi mo ba nakita kahit minsan na mahalaga ka sa buhay ko, Lucas? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin?" Tanong ko sa kanya bago niya ako tuluyang ikinulong na naman sa stock room. Sa pagkakataon na ito, hindi na muna ako nagmakaawa na huwag niya akong ikulong, dahil sa totoo lang ay napapagod na akong kunin ang simpatsya niya. "Wala akong pakialam sa nararamdaman mo dahil kahit anong gawin mo, nasusuklam ako sa iyo, Erem." Galit niyang sabi ulit. "You're nothing but a trash for me, Erem," katagang iniwan niya.
Kagaya ng dati, sa tuwing ikinukulong ako ni Lucas sa stockroom ng bahay namin, hindi niya ako binibigyan ng pagkain o kahit tubig man lang, kaya wala akong ibang choice kung hindi ang magtiis at umiyak sa tuwing kakaalam ng sobra ang tiyan ko dahil sa gutom. Alam kong umaga na dahil sa sinag ng araw na tumatama sa maliit na bintana ng silid dahilan para magkaroon ako ng pag-asang makalabas. Anumang oras kasi ay aalis na si Lucas para pumasok sa university at hindi nga nagtagal ay narinig ko nang tumunog ang kotse niya hudyat na aalis na siya ng bahay. Hindi ako makapapayag na hindi pumasok sa university gaya ng gustong mangyari ni Lucas, kaya kahit alam kong bagbog na naman ang aabutin ko sa kanya dahil tatakas at tatakas pa rin ako. Finals week na at 1 taon na lang ay graduate na ako, kaya hindi ako makapapayag na pati ang pag-aaral ko ay pipigilan rin ni Lucas. Kinuha ko ang nakatagong maliit na kutsilyo sa ilalim ng tocador kung saan itinago ko talaga para magamit ko kung sakaling hindi ako palabisan ni Lucas. Sakto naman na hindi niya ako hinayaang lumabas niya yun kaya magagamit ko na ang kutsilyo para tangkabon ang lock ng pintuan para nang sa ganoon ay mabuksan ko ang pintuan. Sa una ay nahirapan akong gawin ang pagtungkab sa lock pero sa huli ay nagawa ko naman. Pagkatalabas ko ay dali-dali akong umakyat sa kwarto ko para maligo at magbihis, makapasok at makaabot pa rin sa oras ng exam. Alam kong sa huli ay ako rin ang magdurusa sa gagawin kong pagsuwi kay Lucas, pero bahala na basta ang mahalaga ngayon ay makapag-take ako ng exam. Kaagad akong pumara ng taxi at nagpahatid sa university pero dahil isa ako sa mga malas na nilalang sa mundo ay traffic pa nga. Naku ineng mukhang nagmamadali ka. May banggaan sa may kanto. Kung ako sa layo ay sumakay ka na lang sa habol ng mga motorsiklo riyan, biglang saad ng driver habang nakatingin sa akin rearview mirror ng sasakyan niya. Ganoon po ba? Sige po, baba na lang po ako. Sobrang late na ako para sa exam namin, aligaga kong tugon sa kanya. Ineng kung may pinagdadaanan ka sa buhay, huwag kang matakot na ipaglaban ang sarili mo. Mag-iingat ka, dinig ko pang sabi ni Manong driver, pero dahil nagmamadali na ako ay hindi na ako nag-atubili pang intindihin iyon. Alam kong hindi ako okay pero paanong nalaman ni Manong na may pinagdadaanan ako? Hay, baka nagugutom lang ako, bulong ko sa sarili sa kamabilis na naglakad. Awa ng Diyos ay nakaabot ako sa pag-take ng exam dahilan para mabunutin ako ng tinik sa dibdib. Ilang araw at gabi akong nagpuyat sa pagre-review kaya nang sabihin ni Lucas na hindi na ako papasok ay sobra ang naging inis na naramdaman ko sa kanya. Hindi pwedeng mauwi ang lahat ng paghihirap ko sa wala. Nangako ako sa sarili kong magtatapos ako hanggat kaya ko. Pilit kong iniiwasan ang mapanuring tingin sa akin ni Julie, tingin na kahit iwasan ko ay nakasunod pa rin sa bawat galaw ko. Mula nang pinaniwala niya ang sarili na sinasaktan ako ni Lucas ay minabuti kong umiwas at lumayo sa kaibigan, kahit palabag iyon sa kalooban ko. Ayaw ko kasing dumating sa puntong kausapin niya talaga si Lucas tungkol sa pananakit sa akin. Kahit anong tanggi ang gawin ko sa kaibigan ay ayaw niyang maniwala sa sinasabi kong hindi ako sinasaktan ng asawa ko, kaya para hindi niya na ako kulitin lalo na sa tuwing pumapasok ako ng may pasa ay umiiwas ako sa kanya hanggat maari. Hindi ko alam kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Iniwan ako ni mama para sa pera, kinasal sa lalaking matagal ko ng gusto pero pagdurusa ang nakuha ko sa dulo. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa loob lang ng 2 buwan ay ang dami nang nagbago. Lalo na ang Lucas na kilala ko na ngayon ay hindi ko na matindaan kung siya pa ba talaga ang nakilala ko noon sa ngayon. Malapit na akong magduda sa kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa taong pinaniniwalaan kong mahal ko. Naputol ang pag-iisip ko habang nakaupo mag-isa sa kantin nang makita kong papalapit sa akin si Lucas habang may nanlilisik na mga matang nakatingin sa akin. Gusto kong tumayo na at umalis para makaiwas sa kanya pero hindi ko alam kung paano dahil tingin pa lang niya ay alam ko na kung ano ang mangyayari. Sasaktan na naman niya ako. Itinago ko ang kabang nararamdam sa pamamagitan ng pagbabasa kunwari sa librong hawak sa kaumaktong hindi ko napansin si Lucas. Pero sadyang malas talaga ako dahil kauumpisa ko pa lang sa ginagawa ko ay nakalapit na si Lucas sa lamesa ko. Erem, galit niyang tawag sa pangalan ko. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa kanya at kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya habang nakangiti sa harapan ng iba.
Hindi na ako magtataka na nakangiti siya habang may masamang tingin na ipinupukol sa akin dahil ang isang Lucas Sandoval ay isang public figure na kailanman ay hindi gugustuhin na madumisan ang pangalan lalo na ng kanyang mga magulang. Kaya nga ginamit ako at pinaikot sa mga pangako na bandang huli lahat naman ay napakol. L. Lucas. Kabado kong sabi rin sa pangalan niya. How did you escape? Sinusuway mo ba talaga ako? Galit niyang sabi sabay akbay kunwari sa akin, bagay na hindi naman niya ginagawa mula pa man noon. Mula kasi nang ikasal kami at maging mag-asawa ay dumistansya siya mula sa akin, isa pang dahilan para pag-usapan ako ng mga kapwa ko estudyante. Nang dahil sa akbay niya ay mas lalo pa akong kinabahan dahil ramdam ko ang bigat ng braso niya mula sa balikat ko. Found you, Erem. Biglang sabat ni Julie na kararating lang sa lamesa kung saan kami nakapwesto ni Lucas. Lucas, hiramin ko muna iyang asawa mo, may kailangan lang kami na pag-usapang dalawa, nakangiting sabi muli ni Julie kahit pabakas ang kaba sa mga mata niya. Alam kong dahilan niya lang iyon para pakawalan ako ni Lucas dahil ramdam niyang hindi ako komportable rito. I'm sorry Julie but we need to go. Pwede naman siguro sa ibang araw ang pag-uusapan niyo, right Erem? Tugon niya sa kaibigan ko sabay bilang ng tingin sa akin. Oo Julie sa susunod na lang, pagsang-ayon ko para hindi na magduda pa si Julie. Agad na nagpaalam si Julie kahit pahalatang hindi siya kumbinsido sa sinagot ko. Hiniling kong sana ay mas nagtagal pa siya sa lamesa namin, o kaya ay mas kinulit pa si Lucas dahil saktong pag-alis ni Julie, mula sa ilalim ng lamesa ay inapakan ni Lucas ang paa ko sabay bulong sa akin. Follow me on my car and don't you dare cry in front of many people, Erem. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, galit niyang sabi sa mahinang boses saka ako hinayla patayo. Takot man ako dahil sasaktan niya akong muli ay wala akong naging pagpipilian, sumunod pa rin ako sa kanya sa parking lot ng university kung saan nakaparada ang kotse niya. Pwede akong umalis at lumayo na lang kay Lucas, kaya lang ay umaasa ako na baka sakaling maalala niya kung sino ako at ano kami rati, na baka sakaling magkaroon rin ako ng puwang sa puso niya. Pagkasakay ko pa lang sa kotse niya ay hindi na ako nagulat na naroon na siya, at mas hindi ako nagulat na kaagad bumalatay sa magkabilang pisngi ko ang malakas niyang sampal. Halos mamanhid ang mukha ko at tila nalasahan ko ang dugo sa gilid ng labi ko, pero sinikap kong umakto na wala lang sa akin ang ginawa niya. Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong subukan Erem, kaya magdusa ka sa gagawin ko sa iyo.